Luzon ay kilala bilang Rice Granary of the Philippines. Bukod rito, kilala rin sila bilang tahanan ng isa sa pinakasikat na indigenous group sa ating bansa. Kulot na buhok at maitim na balat, hindi matangkad, maliit at payat. Diyan natin nakilala ang isa sa sikat na indigenous group dito sa Pilipinas, ang mga Aita. Ang mga Aita, o in other terms, mga Agta, are Australo-Melanesians o kilala bilang isa sa mga pinakamatandang Homo sapiens na nakarating sa Australasia sa huling kalahati ng late Pleistocene. Sinasabi rin sila ay parte o bahagi ng grupo ng mga Aborigines sa Australasia at Melanesians naman ng Solomon Islands. They settled here in the Philippines nang makarating sila sa archipelago ito more than 30,000 years ago. But until now, hanggang ngayon, di pa rin talaga malinaw o clear kung paano sila nakarating dito sa Pilipinas. Most of them stayed in the northern part of Luzon, dito sa may central Luzon, at there are actually different types of Aitas. First is the Abelian Aita. Matatagpuan sila mostly sa kabundukan ng Western Tarlac at Zambales. So, they learned and adapted the language of their Austronesian neighbor na nagsasalita sa wikang Sambali that really belongs in the Central Luzon language family. Sunod naman is the Ambala Aita. Majority of them resides in San Marcelino, Subic, Olongapo at Castillejos in Zambales at dinalupihan naman in Bataan Province. Next is Mag-Anchi Aita at sila ay matatagpuan din sa Zambales, Tarlac at Pampanga. Ang mga Mag-Indi Aita naman ay naninirahan sa Zambales at Pampanga. Sunod dito yung mga Bataan Aita o kilala rin bilang Magbukon Aita. They can be found in the coastal town in Maribeles, Bataan. Sunod dito ay mga Sorsogon Aita na naninirahan sa Bicol region. At lastly, mga Tayabas Aita na matatagpuan natin sa Tayabas, Quezon Province. Ang Aita Magbukon sa Maribeles, Bataan ay umiikot sa isang malaking grupo ng pamilya na Maingat clan. Mayroon silang tradisyonal na pamamaraan pagdating sa kanilang pagdedesisyon para sa tribo at ito ay tinatawag nilang Council of Elders. Ang Council of Elders ay binubuo ng mga matatandang Aitas na kinagalang sa aming tribo dahil sa malalim ang kanilang kaalaman at karunungan sa aming komunidad. Ang mga Council of Elder kasama ang Tribal Council ang nagsisilbing gabay para sa aming tribo tungkol sa relihiyon, paniniwala at tradisyon. Sila rin ang nag-aasikaso at nagbibigay solusyon sa mga internal conflict para sa kanilang tribo. Sa kasalukuyang panahon, ang sistemang Tribal Council at Council of Elders ay ginawang mas demokratiko upang may angkop sa modernong panahon. Ang mga Aita nang namimili at naghahalal kung sino ang mamumuno sa kanila. Sila ay pinamumunuan ng chieftain, 2 tribal kagawad, secretary, treasurer at auditor. Ang misyon ng aming Tribal Council ay upang magkaroon kami ng representasyon ang mga Aita sa kanilang municipal council at magkaroon at maipatupad ang mga tribal decrees. Ang Magbukon Tribal Council na pinamumunuan ng aming chieftain, ito ang namamahala sa aming komunidad at sila ay napipili dahil sa kanilang malakas na impluwensyang politikal. Ganun pa man, ang mga Tribal Council ay may layuning iboses ang karapatan ng mga Aita Magbukon na katulad ko na pamahalaan ang aming sarili at mapabilang sa lokal, regional at pambansang talakayan at hindi kami masyadong mapag-iwanan. Likas sa mga Aita ang pagkakaroon ng malalim na pagpapahalaga sa kanilang mayamang kultura at tradisyon. Ang mga Aita ay mayroong iba't ibang uri ng pagsamba. Ngunit sa kabila ng pagkakaibang ito, sinasabi nila na mayroon pa rin silang iisang kinikilalang Diyos.
Nangingibabaw din sa relihiyon ng mga Aita ang pagsamba at paggalang sa mga espiritu na kanilang pinaniniwala ang nasa bawat bagay na kanilang nakikita sa paligid. Isa sa kanilang mga pinaniniwalaang espiritu ay ang espiritu ng bundok Apo. Ang mga Aita ay nagsasagawa ng ritual ng panalangin sa kanilang sayaw upang magbigay ng pasasalamat sa tuwing sila ay manghuhuli ng baboy. Ito ay kanilang isinasagawa bago at pagkatapos makahuli. Isinasagawa rin nila ang ritual na ito sa tuwing sila ay manghuhuli ng mga yamang dagat. Halimbawa na lang ito ay ang isda. Dahil nais nilang humingi ng tawad sa mga ito at humingi pa ng biyaya sa kanilang Diyos upang makahuli ng mas marami. Ang kultura ng mga Aita sa pag-aasawa naman ay dapat iisa lang ang kanilang asawa habang sila ay nabubuhay at pinagbabawalan din sila na mag-asawa ng kanilang mga kadugo hanggat hindi pa isinasagawa ang ritual ng paghihiwalay ng dugo. Pagkatapos lamang ng ritual na ito, magkakaroon ng permiso ang mga Aita upang magpakasal at maging mag-asawa ang magkadugo. Isa pa sa pinakamahalagang kultura ng mga Aita o ng kahit na sinong grupo ng mga tao ay ang kanilang lengguwahe. Ito ang paraan ng pakikipag-ugnayan nila sa ibang tao sa loob at labas ng kanilang tribo. Ang Aita sa Central Luzon ay gumagamit ng mga wika tulad ng Ambala, Abalen, Magbukon, Mag-Anti at Mag-Ina. They almost have the same language and it is considered part of the Sambalic language, which is part ng mga wika sa Central Luzon. Ito ay kanilang natutunan mula sa kanilang mga nakasalamuhang Austronesian. Some example of the Sambalic language is Anyang Makuhen, which in Tagalog translation means, ano ang ginagawa mo? And another is IT ang Makuna, and if we translate it, ang lugar niya ay saan ka? For the Ita Magbukon in Bataan, they speak the Ita Magbukon language. The alphabet used in the language is the Tagalog alphabet. It does not have its own. The dialect is a combination of Tagalog, Kapampangan, and Sambal. As the language is varying in many dialects within the community, and the remaining generation who speaks the language is getting older, the Magbukon language is not formally documented. Some examples on how their language is spoken is Hinantig gusto mo, that means ano ang gusto mo, Makkuha, Makpatul mo in English, you go to your siblings, and lastly, Kaititiamak, Kaimnik, that means ito ang bahay namin. Due to the cultural erosion brought by the tribe's integration with the lowlanders and in part by some infrastructural developments in their area, such as the Mariveles Bagak Highway was recently renamed and renovated from the overgrown, poorly maintained earthen road that led to the Ita Magbukon's Bayan-Bayanan in the nearby town. Their spoken language is feared to be on the verge of extinction, and as a way to preserve the language spoken by their tribe, they preserve their literary oral tradition, with elders passing on knowledge to the next generation in an effort to preserve the language used by Ita Magbukon. Oral tradition is essential to maintain the existence of cultures. Oral tradition serves as a means for individuals to transmit information, cultural and social values, and other important lessons to the next generations. Actually, a traditional form of visual arts that Aitas practices is the body scarification. The Aitas intentionally wound the skin on their back, arms, breasts, legs, hands, calves, and abdomen. And then they irritate the wounds with fire, lime, and other means to form scars. Scarification is the cutting of geometric designs onto the back and outer arms. The usual cutting instrument for this operation is a small piece of broken glass. When the cutting is done properly and deep enough, the scars are permanent. Other decorative disfigurements include the chipping of the teeth. With the use of a file, the Dumagat modify their teeth during late puberty. The teeth are dyed black a few years afterwards. The Aitas also use ornaments typical of people living in subsistence communities. Flowers and leaves are used as earplugs for certain occasions.
Girdles, necklaces, and neckbands of braided rattan incorporated with wild pig bristles are frequently worn. The most common form of Aita visual art or handicraft is the etching found in their daily tools and implements. This is done on the outer surfaces of various household containers or utensils and ornaments. Bamboo combs are decorated with incised angular patterns. Geometric designs are etched on arrow shafts, and they are also skillful in weaving and plaiting. Like the market basket with handle, produced by the Zambales Aita during the 1970s, it is made of smooth and natural bamboo. There is fine detail in the finishing braid around the rim, and the weaving of black and natural bamboo is symmetrically designed. The split rattan handle extends to the bottom of the basket to ensure sturdiness. It has a braided collar and wrap handle for artistic embellishments. The Aita have a musical heritage consisting of various types of agami ensembles. Ensembles composed of large hanging, suspended or held, boost or knob gongs, which act as drone without any accompanying melodic instrument. Music is very vital to the Aitas kasi nagsiserve ito ng maraming purpose sa kanilang culture. They used it to call upon their ancestral spirits during rituals, and sometimes ginagawa din nila ito sa healing ceremonies. And it also played a big part in their celebrations like weddings and festivals. Kasi importante sa kanila is na bring nila yung people together para mas maging special ang mga events. Additionally, the music was a big part of the everyday life ng mga Aitas. Kasi ina-accompany nito ang mga important moments like birth, growing up, working, and sometimes getting married, and also even death. It was a way for them to express their culture and connect with each other across generations. Actually, wala pang published or official names ang mga Aita dances ng Pampanga dahil wala silang specialized vocabulary for their dance moves. Although, from what is known, is that their dances were mostly adapted for mimicking the behaviors of nearby animals and other living things. Certain dances then nagsishow siya ng element of their tribe's religious ceremonies and rituals. And kadalasan kasi, yung mga motions lang naman na ginagawa nila is like straight up adopted sa behavior displayed by the mimicked animals or simply just a reenactment of their daily activities. Ang pagsasayaw ay isang malaking bahagi sa kultura ng mga Aita. Nagpapahayag ito ng kanilang masiglang espiritu at nagsisilbing libangan. Marami sa kanilang mga sayaw ay naglalarawan sa mga hayop o tiyak na karakter, tulad ng mga unggoy, bubuyog, minamahal at pakikiligma. Bukod sa nakapagbibigay ito ng aliwang kanilang mga sayaw ay mayroon ding iba't ibang layunin tulad ng paggaling sa anitukan at pakikipagkomunikasyon sa mabubuting espiritu sa pamamagitan ng talipe sa mga luto-syansik. Kasama rin sa kanilang mga kilalang sayaw ang pinapanilan, sikuting at binabayani na naglalarawan sa kanilang kultura, tradisyon at pang-araw-araw na buhay. Nasa loob ako ng gubat, naglalakad. Tahimik lang ako naglalakad. Mga kahoy at halaman yung bumubuo sa paligid. Ganun kaganda sa lugar namin. Nagbibigay yun sa akin ng kaligayahan dahil sa kalikasan. Habang naglalakad ako, binapantay ko mga galaw ng mga hayop at bawat piraso ng prutas at gulay na makikita ko sa paligid na maaaring makatulong sa aming hapunan. Palagi ko rin napapansin ang mga sariwang bunga na nakasabit sa mga puno at ang mga tanim na sumisilip sa ilalim ng kadiliman ng gubat. Sa tuwing nahanap ko ang mga prutas na hinanap ko, sobrang saya ng puso ko dahil syempre makakain kami ng maayos at mabubusog kami. Pagkatapos ng ilang oras ng paglalakad at paghahanap, bumalik ako sa aming lugar dala ang mga bunga at gulay na akin na kolekta. Tinanggap ako ng mga katribo ko ng mainit na pagtanggap at tinulungan naman kami agad sa pagluluto para sa aming hapunan.
Doon ko naisip na sa simpleng paghahanap ng pagkain sa gubat, nakaramdam ako ng koneksyon sa kalikasan at sa aking komunidad o paligid. Ganito ang buhay ng isang Aita. Ang pagmamahal sa kalikasan, ang pagtutulungan sa bawat isa, at ang pasasalamat sa mga biyayang handog na kalikasan sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. The Aita people live in harmony with nature. Their days filled with laughter, music, and vibrant traditions. They dance under the sun, and their spirits as bright as the flowers that adorn their hair. But as time passed, their paradise began to fade. Displacement, discrimination, and loss of ancestral lands clouded their once joyful existence. Their smiles grew faint, replaced by the weight of hardship and the struggle to preserve their heritage in a rapidly changing world. Sa isang tribong dumagat, ang buhay nila'y naasa sa biyaya ni Makidipet. Ngunit ako'y nalungkot sa aking nakita't naranasan, lupaing alay ni Bathala, inangkin ng ilang gahaman. Sa likod ng simple at payapang pamumuhay ng mga Aita ay mayroon pa silang mga kinakaharap na pagsubok, lalo na ngayon modernong panahon. Bilang isang Aita, sa gitnang Luzon, lupain para sa amin hindi lamang lupa sa ilalim ng aming paa. Isa itong pamana at isang kabuhayan o isa rin pagkakakilanlan. Pero ngayon, nakikita natin ang aming sarili na nakikipaglaban pa para protektahan kung ano ba naman talaga ang dapat sa amin. Ang gobyerno at ang mga panlabas ng interes ay nakikita lamang nila ang aming lupain bilang mapagkukuhanan lamang o mapagsasamantalahan para sa tubo. Binibigyan kami ng mga patong-patong na pangako, ng mga pagunlad, pero madalas yung mga pangako na ito ay nagiging pinsala lamang sa aming mga tahanan. Saka sa kultura at pamamaraan ng aming pamumuhay, nakita rin namin ang aming kagubatan kung paano nila ito pinutol, yung mga ilog naman na dudumingan, at yung mga lupain ng mga aming ninuno namin, inalis sa amin nang wala man lang pahintulot. Ang aming ginawang pagpoprotesta ay hindi lamang sa pagbawi ng aming mga pisikal na teritoryo. Ang mga ito ay tungkol din sa pagbawi ng aming dignidad at aming otonomiya. Patuloy din namin itinataas ang mga boses at ipaglalaban ang hustisya upang galangin kami, protektahan ang aming mga lupa. Bilang Aita, hindi lamang din laban sa aming lupain ang aming kinakaharap. Ngunit isa rin ang diskriminasyon sa kung ano man ang aming pisikal na kaanyuan, na nagdudulot rin ng epekto o limitadong oportunidad sa edukasyon. Isa rin yung pangkalusugan maging oportunidad upang makapagtrabaho. Isa pang laban rin na aming kinakaharap ay ang pollution at pag-iba-iba ng klima na nakakaapekto sa paraang araw-araw naming buhay. Dahil kami umaasa sa aming kapaligiran at yamang pinagpupuntaan. Nakakalungkot isipin na unti-unti nang namamatay ang kultura ng mga Aita dala ng pagbabago ng panahon. Hindi na rin sila sama-sama sa isang lugar dahil marami sa kanila ang bumaba na sa kabundukan at mas pinili na lamang ang sibilisadong buhay, dala na rin ng kahirapan. At hanggang ngayon ay marami pa rin sa ating mga Filipino ang mababa ang tingin sa kanila. Bagamat mayroong mga batas upang sila ay maprotektahan, ay hindi ito umaabot sa mga nasa laylayan at sa mga nasa dulo ng kabundukan. Sana ay pakinggan din natin sila. Sana ay ituring din natin silang kapamilya. At naway makita natin sila ng higit pa sa kanilang pisikal na itsura. Sila ay hindi mga Aita lang. Kami ay di lang mga Aita. Sila ay tubong Pilipino. Tayo ay Pilipino.